malaking blessing yan if buntis ka si Kim. Tuwang-tuwa ang lahat ng mga fans all over the world. Sana tuwin na nga yun. Napakaswerte ang magiging mga baby ng Kim Pao dahil gustong gusto na makita ng lahat na makita na. Kim Pao forever, God bless and take care always. So, di ba? Mga bashers na dinig nyo yan, hindi ninyo maiinis ang Kim Pao fans dahil po sa mapanira ninyong mga bali-balita kay Kim Chulek, buntis, etc. Kasi yan pa po ang pangarap ng mga Kim Pao fans. Dinadalangin pa nga nila na magdilang anghel kayo at naway kambal pa. Naalala ko na naman yun, nabasa kong minsan na grabe daw yung kambal ng Kim Pao. 'Di ba? Wala pa man sila, pero sikat na. Anyway, thank you so much po sa comment, Latin Home and Hunter. And dumako naman tayo sa comment ni Ma'am Natividad Druin. Magandang gabi. Sabi niya, napansin na hindi maayos ang Kim Jenny. Please, huwag niyong pagsamahin. So, alam, hindi maganda. Mag-away lang ang mga Kim Pao fans and Ekonin. Ayan. Akala ko sinong Jenine pala. Okay, Janine. So, ayun, wag daw po sanang pagsamahin yung apat dahil magkakanda-away-away lang po talaga at walang katapusan na fan war to pag nagkataon. And ganun talaga ang kalalabasan na hindi po malabong mangyari, na ganun po talaga ang mangyayari, na magkakadaaway-away po talaga. Ngayon pa nga lang po, pinagtatalunan na, di ba? And sana naman po huwag pong sakyan yung ganyang ideya. Nako kumbaga, iniisip pala ng Kim Pao fans na babad trip na po sila. Anyway, dumako naman po tayo dito sa video ni Chinita Princess na kung saan nakapagpakaba ng marami. Ayan, grabe akalan po namin ng lahat kung ano ng announcement ni Chinita Princess ang kanyang sasabihin. Akala po ng lahat, eto na yon may sasabihin na si Chinita Princess. Pero, tungkol po pala ito sa kanyang Shopee PH endorsement. And since tayo po nagmamahal kay Chinita Princess, ipo-promote na rin po natin yan. So, narito nga po ang post ni Chinita Princess. Okay? This is my story. O, diba? Diyan pa lang, talagang nahook na agad ang mga fans. Kala ng lahat ay kung ano na. But anyway, eto po ang kanyang kwento. Akala mo drama, VIP story pala. Real talk, ang sarap mag-shopping kapag hindi ka stress sa gastos. That's why I love Shopee VIP. It's Shopee's way of making every checkout more sulit. Free siya for the first month so you can try to risk-free. Tapos, everyday na may free shipping with no minimum spend, yes, kahit small items lang. On top of that, by extra 20% off vouchers daily. Hindi lang siya about discounts. It's about shopping na mas relax, mas guilt-free, at feeling mo talagang VIP ka. Mas marami kang nabibili, mas konti ang binabayaran mo. And may surprise delivery pa sa pinto. Become a Shopee VIP now for free for first month. Shopee Smart Besties at Shopee PH. Wow! Ang kinaganda nito guys ay 1 month mong matatry po ang VIP or Shopee VIP dahil ayun, nakaano po siya para matry po ng lahat. Naka-Shopee VIP free for 1 month. Bongga, diba? So, masusubukan mo kung talagang sulit na sulit. Kaya try nyo na, malay nyo magustuhan nyo rin at maging Shopee VIP na kayo for the rest of 2026.
Anyway, mabalik po tayo doon sa pag-aalala po ng mga fans. Kung saan ito nga, sabi dito, akala ko pa naman kung yun na, ha 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 ha. Over na over lang yung nasa isip ko pala. Nako, wag kayong mag-alala dahil lahat tayo, since lahat tayo excited talaga syempre alam niyo na yon yun lahat ang ating nasa isip. Pero okay lang yun, good news pa din naman, ito pong in-announce ni Chinita Princess. Samantala, narito naman po ang pasabog ni Ma'am Norma Dayag. Tungkol po sa detalye ng kasal ng Kim Pao, isiniwalat po niya na kung saan, sa Cebu nga daw po ito gaganapin and bula daw po ito kay Ate Twinkle. So nakakatuwa naman kung legit na kay Ate Twinkle at sa Cebu gaganapin kasi importante yung kasal mo kay talagang yung connected sa'yo. Diba? Like ito yung hometown ni Chinita Princess. So maganda kung doon nga siya ikakasal. So sabi dito, ganda rin your caption, very exciting. True na they will have their vacation trip. Wow. Happy we are. Parang si Paolo ay very much concerned about kay Kim. Parang nasa honeymoon stage na sila. Gandara, ayon kay Ate Twinkle, sa Cebu daw, gaganapin ang kasal nila. God bless them both. So, di ba? Napakagandang balita. Napakaganda, lalo na kung totoo. So, abangan po natin to. Kung talagang sa Cebu, marami pong matutuwa niyan. And sure, kung malalaman po ng lahat at kumbaga ay ma-announce kung kailan yang grand wedding na yan, syempre, imposible na hindi po dadagsa ang Kim Pao fans. Marami nga ang fans ng Kim Chiyo at Paolo Avellino, madalas tinatawag na Kim Pao ship, ang nakaabang sa posibleng pag-aamin nila ng relasyon. Pero hanggang ngayon ay walang opisyal o verified na pag-aamin mula sa dalawa mismo mula sa mainstream news o mga lehitimong entertainment outlets. Ano ang totoo ngayon hanggang Enero 2026? Wala pang official statement mula kina Kim Chiyo at Paolo Avellino na nagsasabing sila ay magkarelasyon sa totoong buhay. May mga rumor at fan speculation dahil sa chemistry nila sa mga proyekto at mga fan sightings na nagbibigay daan sa mga hakahula tungkol sa relasyon nila. Sa isang fan upload na nag-viral noon, may claim na umami na sila, pero hindi ito suportado ng mainstream media o ng kanilang mga opisyal na accounts at maaaring hindi totoo o clickbait. Sa madaling salita, maraming fans ang umaasa at nagpapakita ng interes sa posibleng relasyon nila, pero hindi pa kumpirmado ni Kim o ni Paolo sa mga lehitimong panayam o social media statements ang tungkol dito. Patuloy lang ang speculation dahil sa kilig ng tambalan nila on-screen at ang support ng fanbase. Narito ang up-to-date, balanced na pananaw ko sa mga balitang umiikot tungkol kina Kim Chiyo at Paolo Avellino, lalo na sa usapin ng relasyon nila. Pin number 1. Walang opisyal na pag-aamin. Hanggang ngayon, hindi pa opisyal na inaamin ni Kim Chiyo o Paolo Avellino na sila ay magkarelasyon sa totoong buhay. Wala pang pahayag sa media o sa kanilang mga social media accounts na nagsasabing, oo, kami. Kahit may mga video sa YouTube o social media na nag-uugnay sa kanila tulad ng pagbabawal na huwag umamin o official relationship, kadalasan ito ay galing sa mga third-party content creators o speculative sources, hindi direkta mula sa kanila. Pin number 2. Maraming chismis at spekulasyon. May mga showbiz insiders at vloggers na nag-uusisa kung nagli-live-in ba sila o kung may romantic na status na sila dahil sa mga sightings at chika, pero ito rin ay hindi pa kumpirmado at base lamang sa mga sabi-sabi. Pin number 3. May malinaw na chemistry at closeness. Sa kanilang mga proyekto tulad ng Linlang, What's Wrong with Secretary Kim at My Love Will Make You Disappear at pati sa mga joint public appearances at endorsements, malinaw na may magandang chemistry sila bilang co-stars at maraming ang fans ang natuwa at nakaramdam ng kilig.
Ito ay isang dahilan kung bakit ang fanbase ay patuloy na umaasa at nag-speculate tungkol sa posibleng tunay na relasyon nila. Pin number 4. Fans ay aktibo at optimistic. Malaking bahagi ng fandom ang naniniwala o umaasa na merong something more sila dahil sa mga casual sightings, photos sa Europe, bonding moments o pag-post na magkakadikit ang mga larawan nila, ngunit muli, hindi pa ito opisyal at hindi pa konfirmado. Ang dapat tandaan. Sa mundo ng showbiz, madalas umiikot ang balita sa spekulasyon at fan theories lalo na sa pagmaraming projects at media exposure. Ang chemistry ng aktor, aktres sa screen at ang support ng fanbase ay hindi otomatikong katabayan ng relasyon sa totoong buhay. Hanggang sa magkaroon ng opisyal na pahayag mula kina Kim at Pauno mismo, hindi pa ito masasabi bilang confirmed fact. Sa totoo lang, hindi na nakakagulat na maraming fans ang sabik na sabik sa posibleng pag-aamin ni Kim at Paulo. Sa dami na ba naman ng moments, proyekto at natural na chemistry nila, talagang madaling mahulog ang loob ng publiko. Hindi ito simpleng kilig lang. Ramdam ng fans na may ibang klaseng koneksyon ang dalawa. Kaya normal lang na umabot sa puntong umaasa sila sa isang malinaw na sagot. Makikita rin dito kung gaano kalakas ang impluensya ng fandom. Ang mga fans ng Kim Pao ay hindi lang basta nanonood, talagang inuobserba nila ang bawat galaw, tingin, body language at kahit simpleng interactions ni Kim at Paulo. Kapag may katahimikan, nagiging palaisipan. Kapag may konting lambing, nagiging malaking usapan. Dito pumapasok ang excitement, pero dito rin nagsisimula ang pressure. Sa kabilang banda, mahalagang tandaan na may karapatan pa rin sina Kim at Paulo sa privacy. Kahit public figure sila, hindi obligasyon na ibahagi agad o ibahagi man ang personal nilang buhay. Kung sakaling may namamagitan nga sa kanila, posible ring pinipili nilang panatilihin itong munang pribado para maprotektahan nila ang sarili nila mula sa intriga, bashers at sobrang expectations ng publiko. Maganda ring tignan ng mas malalim na dahilan kung bakit gustong-gusto ng fans ang idea ng pag-aamin. Para sa marami, si Kim ay simbolo ng katatagan at positibidad, samantalang si Paulo ay kilala sa pagiging tahimik, malalim at misteryoso. Ang kombinasyon nila ay parang balansing kwento ng pag-ibig, isang masayang babae at isang lalaking kalmado. Kaya hindi ito simpleng kilig lang. Ramdam ng fans na may ibang klaseng koneksyon ng dalawa, kaya normal lang na umabot sa puntong umaasa sila sa isang malinaw na sagot. Dito rin pumapasok ang dapat na limitasyon. Kapag ang paghintay sa pag-aamin ay nauuwi sa pamimilit, paghuhusga o pagbuo ng kwentong hindi pa kumpirmado, nagiging delikado ito. Ang pag-ibig, totoo man o hindi, ay hindi dapat minamadali o hinihila palabas para lang masatisfy ang curiosity ng madla. Kung tutuusin, kahit walang pag-aamin, nariyan na ang respeto at paghanga ng fans. At kung darating man ang panahon na magsalita sina Kim at Paulo, mas magiging special iyon dahil kusa at bukal sa loob nila, hindi dahil napilitan sila ng ingay sa social media. Sa huli, ang balitang ito ay patunay kung gaano kalakas ang epekto ng tambalan nila sa publiko. Nakakakilig, nakakatuwa, at punong-puno ng pag-asa, pero sana manatiling may respeto, pasensya at pag-unawa. Kasi minsan ang pinakamagandang kwento ay yung hindi minamadali, at ang pinakamatibay na relasyon ay yung tahimik pero totoo. May ilang mahalagang dagdag punto pa akong pwedeng idagdag sa balitang ito na madalas hindi agad napapansin ng marami. Click button number 1. Timing sa career nila. Parehong nasa magandang yugto ng career sina Kim Chiyo at Paulo Avellino. Si Kim ay sunod-sunod ang projects at endorsements, samantalang si Paulo ay mas pinipili ang dekalidad at seryosong roles. Posibleng isa ito sa mga dahilan kung bakit maingat sila sa kahit anong personal na pag-aamin.
Alam nila na isang kumpirmadong relasyon ay maaaring makaapekto sa branding, projects at public perception nila. Brain button number 2. Mas mamature na pananahimik. Kung ikukumpara sa ibang celebrity love teams, kapansin-pansin na walang pa-tease o pa-hype sina Kim at Paulo. Ang katahimikan nila ay pwedeng indikasyon ng maturity na kung may namamagitan man, mas pinipili nilang protektahan ito kaysa gawing content o headline. Para sa ilan, ito mismo ang dahilan kung bakit mas makapanipaniwala para sa fans. Tornado cloud number 3. Social media ang nagpapalakas ng haka-haka. Hindi maikakaila na ang fans at content creators ang pangunahing nagpapalaki ng issue. Isang simpleng photo, timing ng post, o parehas lang na lugar, nagiging resibo na agad. Dagdag pa ito ang clickbait titles na umamin na o official na kahit wala namang direktang pahayag mula sa kanila. Kaya mahalagang maging mapanuri ang fans. Red heart number 4. Fans equals support, hindi pressure. Magandang paalala ito sa fandom na ang tunay na suporta ay hindi pagpilit ng pag-aamin, kundi pagrespeto sa desisyon ng idol. Ang pagmamahal ng fans ay mas nagiging makabuluhan kapag nagbibigay ng espasyo at hindi ng stress. Sunglass number 5. Kung sakaling umamin man sila, kung darating ang panahon na magsalita sina Kim at Paulo, malaki ang posibilidad na maayos, tahimik at dignified ang paraan, hindi via chismis o viral video. At kung hindi man, hindi rin ito magbabawas sa respeto sa kanila bilang individual at artista. Ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa may relasyon ba sila o wala, kundi salamin ng pagbabago sa showbiz mula sa loud, pa-public na love teams patungo sa mas pribado at mas totoong koneksyon. At doon, mas nagiging interesting ang kwento ni na Kim at Paulo.